What's up mga dre? Good afternoon sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Sabado dito sa Canada. At ngayong araw na to ay actually ngayong weekend na to ay long weekend din, dahil sa Lunes walang pasok. Ibig sabihin ay 3 days yung bakasyon o yung weekend sa amin, ang tawag doon ay long weekend. At yun nga, no? So ngayon nandito tayo sa isang mall dito, Promenade Mall, at meron tayong bibilhin mga dre. Bali nalo tayo sa entry dito at kukunin natin yung bibilhin ko. At gagawan ko siya ng vlog sa susunod kong vlog. Siya nga pala mga dre, pasensya na kayo kung nakamask ako kasi spring ngayon dito at maraming pollen, so medyo tinatamaan tayo ng allergies mga dre. Pero malapit na rin naman mag summer, so okay na. Yun lang naman, medyo napapatching ako mga dre, tinatamaan ako ng allergy, kaya nakamask tayo mga dre, So eto, nandito na tayo mismo sa promenade. At tara, kukunin na natin yung sinasabi ko sa inyo na binili kong bagay, So mga dre, ito ang Promenade Mall. Ewan ko kung nasaan tayong part, pero malapit na tayo sa entrance. So ito yung entrance ng mall mga pre. So ito yung kainan dito sa mall na to. Ulit lang naman tong mall na to mga dre, pero yun nga, meron siyang second floor lang siya. At yun, so dito yung kainan. Yan mga dre, so hanapin na natin yung tindahan. Nandito lang yung sa banda rito A few moments later. So mga pre, nakalabas na tayo ng mall at nakuha na natin yung sinasabi ko sa inyo na binili kong something, Papakita ko sa inyo ng bahagya kung ano yon. So pag nakita nyo yung lalagyan, magkaka-idea na kayo kung ano yung binili ko, So ito siya mga pre. Yan. So nakasulat yan ay Kids Foot Locker, pero hindi naman pambata yan mga pre, Inilagay lang nila sa bag na pang kids. Ewan ko kung bakit. So gagawa natin ng review at unboxing itong binili kong to sa susunod nating vlog mga dre. At alam nyo na kung anong magiging content natin sa susunod, Hindi ko nasasabihin, pero sa tingin ko alam nyo na kung ano yon. At naglalakad na ako pabalik sa sasakyan. Medyo mainit ngayon mga dre. Medyo cloudy ngayon, pero mainit ang panahon. At may sasabihin nga din pala ako sa inyo kung bakit din tayo lumabas ngayong araw na to mga dre. At ang isa ring dahilan kung ba tayo lumabas mga dre ngayon ay mag-skip the dishes tayo. So alam niyo mga dre, yung skip the dishes ay parang Uber yan, So explain ko rin sa inyo mamaya kung paano naman ang skip the dishes at ano ang kaibahan niya sa Uber Eats, mga dre. So maglalakad lang ako ng konti, hinihingal ako kasi may takip ako sa bibig at mainit, kaya kakahingal. Pero explain ko sa inyo mamaya sa sasakyan kung ano yung skip the dishes. Okay, bye muna mga dre. A few inches later. At yun mga dre, nandito na tayo sa sasakyan, At teka lang, ayusin ko muna yung aking camera mga dre. Yan, nandito tayo ngayon sa sasakyan at magsisimula tayo ng skip the dishes ngayon mga dre, So teka, start ko na. Init, sobrang init ngayon mga dre. Talagang ang remerehistro dito sa sasakyan is 21 degrees Celsius, Alam ko hindi yan kasing init katulad sa Pilipinas, pero pagka kayo ay galing sa malamig na panahon tapos biglang naging ganito yung temperatura mga dre, ay pakiramdam nyo sobrang init na. Yan na nararamdaman namin ngayon dito, At dahil long weekend mga dre, mabanggit ko na rin ay ang mga tao usually, dahil ito na yung simula ng camping season din mga dre, So yung mga tao ay pumupunta na ngayon sa mga campsites, sa mga campgrounds sa north, sa mga provincial parks. So yung iba, yung merong mga tinatawag nating meron silang cottage, ay pinupuntahan na nila. So ngayon na yung pinakamagandang panahon dahil nga long weekend ngayon mga dre, ay naglalayasan ng mga tao. At ngayong araw na to mga dre ay skip the dishes din tayo. So skip the dishes, hindi Uber Eats ang gagawin natin ngayon mga dre. At mamaya didiscussing ko sa inyo kung ano ba ang pagkakaiba ng skip the dishes at saka ng Uber. Siguro gawin ko na lang yun habang
magde-deliver tayo ano. Pero sa ngayon hindi pa ako nagsisimula dahil ang start ng Skip the Dishes ko ay 12:45 ngayon, hanggang, kung hindi ako nagkakamali mga dre, ay hanggang alas 5 hanggang 5:15 ng hapon. So 12:45 ng tanghali hanggang 5:15 ng hapon mag-skip the dishes tayo. So yun, tingnan natin. So ngayon naman ay 12:24 pa lang naman ng tanghali. So meron pa akong ilang minuto bago magsimula ang ating pagde-deliver ano. So samahan niyo ulit ako mga dre at tayo ay gagawa ng pera sa pamamagitan naman ng Skip the Dishes. Okay? At eto mga dre, lumipat tayo ng lugar ano, mas tayo doon sa Promenade Mall. At lumipat ako dito sa malapit sa grocery dito, yung Freshco ang pangalan ng grocery, dahil mas nasa sentro to nung pagde-deliver natin ano. Yun yung isa sa kaibahan ng Skip the Dishes sa Uber Eats ano. So lahat ng pagkakaiba nung dalawang yun, mamaya didiscussing ko yan sa inyo mga dre para magkaroon din kayo ng idea, lalo na yung mga narito sa Canada no, kung gusto nyong i-try ang Skip the Dishes, ay magkaroon kayo ng idea kung paano ba gumagana ang Skip the Dishes kumpara sa kung paano gumagana din naman ang Uber Eats ano. So itong Skip the Dishes, mabanggit ko na rin mga dre, ay matagal ko na din itong ginagawa ano. Actually mas una ko pa itong ginawa bago yung Uber Eats. Mas una kong in-applyan to noong una bago pa yung pandemic as side gig ano. Alam nyo dito sa Canada mga dre, kung kayo dyan sa Pilipinas, ay itong mga ganitong klase ng side gig ginagawa rin to ng karamihan ng mga tao as extra income. Kasi alam nyo mga dre, dito sa Canada mahal ang bilihin ano, mahal na ang dito mahal na ang pamumuhay ngayon, mahal ang gasolina, mahal ang renta sa mga apartments, mahal ang magkaroon ng sasakyan, mahal ang mga bilihin, lahat ay mahal ano. At bukod doon ay talagang mahirap na isa lang ang trabaho mo. Ako meron akong full-time job mga dre ano. At itong pagde-deliver ay ginagawa ko lang sabi ko nga ay extra income ano. Alam nyo, marami tayong mga kababayan dito, ang trabaho nila kung hindi man 2, 3 ang trabaho nila ano. So ganun kasi sipag ang ating mga kababayan dito. Kinakailangan kasi yun lalo na pagka meron ka ng mortgage o meron ka ng binabayarang bahay. So kadalasan ng mga kababayan natin, 2 talaga ang trabaho nila. At kadalasan sa mga mag-asawa ay pareho silang nagtatrabaho, lalo na kapag malaki talaga yung mga gastusin nila no, dito sa Canada. At mahirap din lalo na pag meron kang anak, isa pa rin yun ano. So kung saan mo paalaga ng anak mo, dadalhin sa daycare, may bayad yun mga dre. So hindi ko na masyadong palalalimin pa yung issue na yan dahil ang ating topic sa vlog na to naman ay kung paano ang Skip the Dishes. So tingnan natin ang oras mga dre, ngayon ay 12:40. So sabi ko nga 12:45 ang start natin. At siguro sa huli ko na lang ipapaliwanag mga dre yung pagkakaiba ng Skip the Dishes at saka ng Uber Eats ano. So ang gagawin muna natin mga dre ay maghihintay tayo ng order kung may makukuha tayo, at mamaya along the way doon na lang natin doon ko na lang sasabihin sa inyo yung tungkol sa dalawang doon sa dalawang food delivery app na yan na ginagamit dito sa Canada. So mamaya na lang mga dre. Napansin ko nga pala mga dre, tingnan nyo, merong ipot to ng ibon yan tsaka meron din dito sa unahan. Teka, labas nga tayo, sandali lang mga dre, papakita ko sa inyo. Yan ang problema din kasi pagka bumabalik na yung mga ibon pagdating ng spring kasi mga dre. Ayan kita nyo yan mga dre, ipot ng ibon yan ayan. So yan ang problema mga dre, kapag spring na tas bumabalik na yung mga migratory birds, dumadami na yung mga ibon, pues dumadami din yung tumatai sa mga sasakyan. Lalo na kami mga dre, kasi sa labas lang naman kami nagpa-park, hindi naman kami indoor parking sa apartment, kaya nabibiktima ng mga ibon yung sasakyan ko.
Eto mga dre, oh. Ayan, hindi ko na masyadong ipapakita, baka pasintabi po sa mga kumakain dyan. So yun, magabang na tayo mga dre. Tingnan natin anong oras na ba. Time check, 12:42 na mga dre. So 3 minutes na lang at magsisimula na ang ating skip the dishes. 6.5 hours later. Ayun mga dre, nagdadrive muna tayo. Tatry nating umuwi muna sa bahay kasi kanina pa ako dun sa may fresh ko nga na naghihintay ng order, pero walang pumapasok dun eh. Parang 20 minutes na akong naghihintay. So feeling ko hindi masyadong busy sa area na yon, kaya umalis na lang ako. Tatry ko munang lumipat malapit dun sa apartment namin. At saka siguro kung wala pa rin papasok hanggang dun, magpapalit din ako ng pants kasi naka-short lang ako ngayon mga dre. Eh parang naaalangan naman ako na naka-shorts lang habang nagde-deliver. So tingnan natin ano kung makakakuha tayo ng order doon sa malapit sa amin. Ngayon kung nakarating na nga ako doon at wala pa, edi akyat muna ako sa apartment at papalit nga ako ng pants ano. So yun, tingnan natin mga dre. Drive pa tayo ng konti at tingnan natin kung makakakuha tayo ng supposedly ay first order natin ano. Sige. Ito mga pre, nakauwi na tayo sa bahay at umuwi muna ako dahil nga wala rin naman pumapasok na order sa akin. Ay magpapalit muna ako ng pants ano. Bukod doon mga pre, iakyat ko na rin yung binili nating kanina para wala na rin ako masyadong dala-dala dito sa sasakyan. At pag itong skip the dishes, hindi ako binigyan ito ng order hanggang siguro mga hanggang alas 2. Mapipilitan ako mag-Uber mga pre. Wala tayong magagawa eh. Hindi naman tayo pwedeng maghihintay lang ng wala no. Papalit lang ako mga pre ng pants at mamaya babalik tayo sa sasakyan para ituloy natin tong ating supposedly ay pagde-deliver ng pagkain mga pre. Ano? Nandito na ako sa apartment. Okay, kita-kita tayo later. Ay nako, Diyos ko mga pre. After isang oras, nakakuha tayo ng order sa skip the dishes at 6:50 lang mga dre. Malapit lang naman, kukunin na natin, tingnan natin ano kung magsusunod-sunod ito o hanggang dito lang talaga. Binuksan ko na rin yung Uber ko mga dre kasi in case na wala talagang pumapasok sa skip ay mag-u-Uber na lang sana ako. Patay muna natin yung Uber. So first order natin sa skip the dishes mga dre. Gawin na natin. Let's go. Ito na mga dre, nakuha na natin yung ating first order. Dalawang ano siya, plastic ng pagkain. Ewan ko lang kung ano to. Tingnan natin kung saan ang delivery nito. Bigat siya. Mukhang ngayon pala magtatanghalian yung order. Ito yung order mga dre. First order. Sana tuloy-tuloy. At walang putol ano. I-deliver na natin to sa order. Yan. Oh, sa Beef. Malapit lang naman to mga dre ano. So sige, biyahe na tayo para makarami. Nahirapan akong hanapin yung unit nung
yung in-orderan ko kasi ngayon lang ako nakarating sa townhouse, sa lugar na to. Puro townhouse mga dre. Tapos dalawa pala yung parking area dito. May north side, may south side. So pinin ako ng skip the dishes dun sa north side. Pero kailangan pala sa south side ako nagpark dahil mas malapit yung unit nung umorder doon sa south side. Nilakad ko pa mga dre. Ay nako, sobrang tagal nang naging deliver ko sa isang yon. Samantalang 650 lang naman yung binayad sa atin. So far, hindi nasundan yung order. Yun pa rin lang, $6.50. Tingnan natin kung makakakuha pa ulit tayo ng panibagong order mga dre. Hintay lang. Unit 117. Ayan. Okay. Delivered na mga dre. Oh, may kasunod ulit tayo. Deliver natin to. Ayun mga dre, sabi ko nga meron tayong kasunod na order, pinasukan agad. So puntahan na natin to para tapos natin. 650 lang ulit to mga dre. So mababa lang ang kita natin dito, pero mabuti na yun kesa wala ano. Okay, let's go, puntahan na natin to mga pre. Tulad nga ng nabanggit ko mga dre, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang pagkakaiba ng Skip at ng Uber. So meron ako ditong apat na pagkakaiba nilang dalawa at isa-isa kong sasabihin sa inyo. Unang-una, sa Skip ay food delivery lamang talaga siya. So wala kang gagawin kundi magdala ng kumuha ng pagkain sa restaurant at pagkatapos ide-deliver mo ito doon sa customer. Pero sa Uber, meron silang food delivery katulad ng Skip, pero meron din silang shop and pay. At nakita nyo naman dun sa mga previous video ko kung paano ang shop and pay. So literal na mag-grocery ka para sa customer at ikaw din na magdi-deliver sa kanila nung grocery na binili mo para sa kanila. Ang pangalawang pagkakaiba naman ay sa Skip the Dishes mga dre. Pagka pumasok yung order sa app mo, makikita mo na agad kung magkano yung kikitain mo. So kasama na dun yung transit pay o yung talagang bayad sa'yo o base pay plus yung tip in case na tanggapin mo yung delivery o yung sinabi ng app na i-deliver mo. So makikita mo na agad. So dahil kita mo na agad kung magkano yung kikitain mo, pwede mo itong tanggihan kung gusto mo. Dahil halimbawa nabababaan ka doon sa magiging kita mo. Sa Uber, pakita nila sa'yo yung estimate na pay earned mo kasi yung tips nun mga dre, pwedeng baguhin ng mga customer pagkatapos mai-deliver yung pagkain o yung grocery sa kanila sa loob ng isang oras. So yun ang pagkakaiba nila mga dre. So halimbawa nakita mo yung order ay $10, kasama na yung tip. Kung $5 yung tip nila, pwede nilang baguhin yun within an hour. Yun ang pangalawang pagkakaiba ng Skip at ng Uber. Ang pangatlo mga dre ay yung base pay sa Skip. So sa Skip the Dishes mga dre, kapag walang tip, merong tinatawag na top up ang Skip kung saan dinadagdagan nila o tinatop up nila yung base pay na kikitain mo. So halimbawa ang base pay ay $3 lang, ang gagawin ng Skip, dadagdagan nila yon para maging $650. So ibig sabihin, every delivery may malinaw nakita ka na $650 dahil tinatop up ng Skip kung magkano yung kakulangan doon sa base pay nila. Pero sa Uber mga dre, walang base pay. So, ang Uber, they rely heavily on tips. So, kung walang tip, kung halimbawa $3 lang yung delivery, yun lang ang makukuha mo. So, yun ang isa sa kaibahan ng Uber sa Skip. Yung tinatawag na base pay. At ang pang-apat mga dre, ay ang tinatawag na schedule. So, sa Skip mga dre, meron tinatawag na scheduling. So, pag sinabi nating scheduling, ikaw ay maggagawa ng tinatawag na schedule kung kailan ka magde-deliver. So makikita doon sa app, makikita nyo doon
merong availability at merong shifts na tinatawag. So sa availability, doon may ilalagay yung oras na available ka sa isang specific na araw. So halimbawa, gusto mo mag-deliver ng weekends. So maglalagay ka Sabado, ilalagay mo doon kung anong oras ka magde-deliver ng Sabado. Halimbawa ay gusto mo lang mag-deliver ng hanggang alas 12 ng tanghali ng Sabado hanggang let's say hanggang alas 8 ng gabi. So mula doon sa availability na inilagay mo sa app, gagawan ka ng skip ng schedule based doon sa binigay mong availability. Pwedeng bigyan ka nila ng schedule ng Sabado ng alas 12 hanggang alas 4 ng hapon o alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. So yun lang ang ibibigay ng skip sa'yo. Hindi ka nila bibigyan ng schedule na labas sa availability na pin-provide mo sa kanila. Sa Uber, mga dre, walang schedule dyan. Kung gusto mo mag-drive anytime, i-on mo lang yung Uber app mo at maghintay ka ng delivery. Dire-diretso na yon, mga dre. Nasa sa'yo na kung kailan mo gustong mag-Uber. Walang schedule katulad ng sinabi ko. So yon, mga dre, ang kaibahan ng Skip the Dishes at saka ng Uber Eats. At yun nga, mga dre, natapos na tayo ng isa na namang araw ng pagde-deliver. At sa pagkakataon ito ay yun nga, nag-deliver tayo ng Skip the Dishes, ano. So nakagawa lang tayo, no. Tingnan natin kung ilan nagawa nating order. Nakapag-deliver tayo, mga dre, ng 5 order lamang sa loob ng 4 na oras, ano. At ang kinita natin doon ay 51.12 lahat-lahat ngayong araw na ito. Actually kahapon, mga dre, ay bumiyahe din ako ng Skip the Dishes at kahapon ay naka-6 na order ako pero ang kinita ko lamang ay 47.26. So sa dalawang araw na to ng pagde-deliver, mga dre, ay kumita na tayo ng $98.38 plus, mga dre, $20. Ano, kumita rin ako ng $20 na cash na binigay sa akin kanina ng customer dahil nung i-deliver ko yung kanyang order doon sa drop-off location ay mali yung nakapin doon sa app, ano. So supposedly sa Markham ko siya i-deliver, which is doon ako pumunta, pero yung customer pala, mga dre, ay nasa Scarborough. So malayo yung lugar kung saan siya naroroon. So tinawagan ko kasi siya at sinabi ko na nandun na ako sa drop-off location, pero sabi niya wala siya doon. So nagkaroon yata ng problema sa app, kaya ang nangyari ay iba yung address na nakalagay doon sa app niya. I mean doon sa app ko. So ang ginawa ko ay kinontak ko ang Skip the Dishes at sinabi ko sa kanila na may new address yung customer at mali yung address na nakalagay doon sa app, at sinabi ko na i-deliver ko sa kanya yung order, mga dre. So pumunta ako hanggang doon sa may sa Scarborough at pagdating doon ay humingi naman ng pasensya sa akin, mga dre, yung customer, at inabutan nga niya ako ng $20 na tip. So ang kinita natin lahat-lahat, mga dre, is so 51.12 plus yung $20 na tinip sa akin. So ang kinita natin total is $71.12 ngayong araw na to. So in total, so 98.38 plus $20, so that's 100 and mahina ako sa mata. 98.38 plus $20, yun, 112 ba? Ganyan. $108. Ewan ko. Kaya na bahala, no, mga dre, mahina kasi ako sa mate. Simpleng math lang, mga dre, hindi ko pa kayang computein. So yun, ano, so natapos tayo ngayong araw na to, mga dre, ng isa na naman nating vlog, at ito ay tungkol naman sa Skip the Dishes. So hopefully, ano, i-explain ko sa inyo kung anong pagkakaiba ng Skip the Dishes at saka ng Uber Eats. Although pareho silang food delivery, pero meron silang konting kaibahan sa kung paano gumagana yung kanilang mga app, ano. So yun lamang naman, mga dre, at sana po ay patuloy nyo pa rin pang suportahan ang aking channel, at kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe ay mag-subscribe lamang po kayo, i-like nyo po, pwede rin po kayong mag-comment, at sana po ay magkita-kita tayo muli sa susunod ko pang mga video, at mag-ingat po tayong lahat. God bless po at maraming salamat po, and goodbye. Sa susunod po tayo ulit.